Hello, this is Jesse Flores Fishcraft and itong video na po ito ay news and updated do sa sinabi ko. In praying also for the soul of Gina Lima tsaka si Ivan Roquillo. Ayun. So yun yung dalawa nung kinover ko kahapon. So ito yun. Yan yung video na ginawa kahapon, di ba? Sabi ko doon yung ritual na about sa kanilang kinaharap na case ngayon na si Miss Gina ay sumakabilang buhay dahil sa bugbog. At sinabi ko din doon na hindi yung technically yung bugbog ang pumatay sa kanya because of intake. No, so na-sense ko kasi may ano siya may drug siya doon May overdose siya na hindi niya kinaya. At sinabi ko rin doon sa tunay na relasyon nila na syempre, faith healer ako, 'di ba? Sa dami ko nang nahulaan, sa dami ko na ng mga pinatunayan, mga missing person na case. Dami ko nang nahulaan. Wala ni isa ron na mumali. So sinabi ko doon yung personalidad ni Jima tsaka ni Ivan, yung paano yung relasyon nila. Na so close na dinadanas din ng ibang relasyon na nag-aaway sila, ganyan. So, yun. The reason ba't ginawa ko to, kasi, sinabi ko sa video ko, nagagawa ko ng ritual for the justice of Gina Lima. And suddenly, Ivan was found dead, sadly. Today. Nakabalita lang. Nalaman ko sa comment section na yung Ivan na boyfriend or ex-boyfriend ni Gina Lima, ay natagpuang patay. So, by suicide. So, ito naman. Ito na. Dito na po lalabas yung mga peke. Yung mga galing-galingan. Misinformation about online bullying. Gusto ko lang sabihin sa inyo, lilinawin ko Siyempre, may mga magsasabi sa akin dyan, your ritual works. Baka may magtanong dyan na magsabi na, dahil ba sa ritual mo kaya siya namatay? Diba? Una sa lahat, ako'y di hamak ng mga hula lang. Okay? O ritualist, I stand for justice. I stand for justice. Justisya po yung ano ko dito. So, lilinawin ko lang po na kahapon pa lang alam ko na po. Kahapon pa lang alam ko na alam ko na agad yung emosyon ni. Magbibigay na ako ng hint nung unang video pa lang about sa hint. Ng pagka ng status yung status ni Ivan na he's not doing well. So, tanong, dahil nga ba talaga sa online bullying? No! No! We stand for the truth and justice, guys. Okay? Kasabihin ng iba, namatay daw siya. Nagpakamatay dahil daw sa hindi daw nalaman yung istorya niya. Hindi daw nalaman ng kanyang Siyempre, pag mga gantong hindi naman porket ibig sabihin ng suicide idadamay agad ang pamilya or 'di ba? Atakihin ng pamilya na namatay. Maglilinis-linisan ang taong bayan dyan. Social media world. Maglilinis-linisan. Na kaya daw namatay si Ivan dahil daw online bullying daw. Hindi daw napakinggan yung side niya. No. He died. Because of the truth. Okay? Ano ba sinasabi mo, Jesse Flores? Na he was so guilty? He was so guilty na he killed himself? I cannot and you cannot speak for him talaga. Pero to po dyan ang pinakatotoo sa lahat ng sinabi ko ay mahal nila ang isa't isa. Nagkaroon lang talaga sila ng conflict na relasyon na ganun. Na pinagdadaanan ng halos karamihan. Pero di naman lahat. Hindi naman lahat kagaya nila So, Ivan took his life. Choice niya yun. Okay? Choice niya po yun. It's not just because binabas nyo siya. There's something wrong talaga, guys. A woman just died, beaten to death.
Alright? She was beaten. Hindi po yan naari na sila nag-sex lang tapos nag-take sila ng drugs. Or kung ano mang ecstasy niya, kung ano man yung... Nasense ko na yung katawan ni Madam, yun yung dahilan talaga ng kinamatay niya. Meron talagang si Madam na habang may mga injuries siya, may mga nasa loob ng katawan niya at malino ko sinabi yun sa inyo. Diba? This is not to shame how they died. This is awareness na mawala yung mga kaplastikan ninyo. Dahil yung mga nagsisimpatize sa mga taong ganyan, bukod siguro sa pan sila or ano, syempre, di ba? Ito yung sinasabi ng Biblia na buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit, mata sa mata. So, hindi ko sila tinotalk down or sinishame dahil sa the way na pagkamatay ni Ivan. Whatever he did, he paid it with his life. And sa family ni Ivan at sa family ni Gina, masasabi ko sa inyo may deepest sympathies for the loss of your loved ones. It's just sad na pinagdaanan nila yung ganitong klaseng landas. Matatanda na yung mga yan, may mga sariling utak na sila. Alam na nila ang ginagawa nila. At please, yung kay Ivan po na suicide thing niya ay hindi ho kagaya ng kay Eman Atienza. Yun, online bullying talaga yun. Dahil yun si Eman, wala namang pinatay yun eh. Wala naman siyang di ba? Wala namang namatay dahil kay Eman eh. She took her life because she just so longing for the presence of God. Ivan died. He took his own life because he cannot live with his own guilt. Online bullying? Ganon kaliit? No. Dahil alam ni Ivan, yung family side ni Ma'am Gina talagang hindi titigil lang at di nila matatapos. Yung tunay na nangyari sa anak. Anak nila yun eh. Kahit sa anak ko mangyari yun, ipaglalaban ko talaga hanggang sa uli. Ano ba talagang totoo? Bakit ganun yung... Hindi po pwedeng magta-take ka lang ng drugs, magsa-sex kayo ng sobrang rap, hindi naman... Wala namang... Guys, walang nagsa-sex na. May ganunan, ha? Wala pong ganun. Wala pong nagsa-sex na sobrang pangigigil mo, nasakal mo na. Hindi naman siya namatay sa struggling, eh. Injuries. Wala pong nagsa-sex ng ganun. Na may black eye, may tama sa may mga sugat, Pero sabi nila, si kuya daw, may scratch sa mukha. Sabi sa online, ha? Nakita ko sa TikTok yun. So, kung pag-iinitan man, yung guys, to lang yung matakot kayo sa ganitong klaseng Kasi ako, takot na ho ako. Ako pagod na ho akong itako yung sarili ko sa ganyan. Takot na po kung ginigil ko, pagod na po ako. Pagod na akong ginigil yung sarili ko na pag may sinabi akong ritual na justice para sa iba, tas yung inaakusahan nila may mangyari, pagod na ho ako magbulag-bulagan, pagod na ho ako. Ayoko na ho ng ganun. Pagod na ho ako sa ganun na may batang nilapit sa akin na katulad ng pinost ko ngayon lang na ngayon hinahat and purso na namin. Ayun, ng kapulisan pala. At niritualan ko yun na yung gumawa sa bata noon, na alam ko yung kanyang itsura at mahuhuli na ho yun. Ayun, halimbawa lumapit sa akin. Tapos nangyari nga. Justice yun eh. Justice po yun eh. This is about justice. And don't tell me na namatay dahil lang sa online bullying. Hindi siguro, may mga ganun, hindi na nila kaya talaga. Diba? Kaya kayo, huwag kayong gagawa ng katarantaduhan o kasamaan ng hindi nyo pala kaya. Kasi ganyan at ganyan na mangyayari sa inyo. Sabi sa report, wala daw mga pasa eh. Di ba? Hindi po. Yung pong nakita ninyo ay sa TikTok lang yan. Pustahan tayo. Yung nakita nyo yan sa TikTok lang yan. Iba pa rin. Fake news yan. Iba pa rin yung sa balita. Balita nagsabi, di ba? Balita eh. GMA7 ABS-CBN. Sinugod sa ospital dahil daw sa pambubugbog. At may mga pasa. Marami na hong mga galing-galingan sa social media. Doon po tayo sa totoo. Marami yung fake news ngayon. Napakadami. Ito lang,
nangyari dito, dalawa sila. Dalawa silang nawalan ng buhay. Yung isa, kasi kung hindi naman pa pwedeng magte-take ng drugs yung isa hindi. Di ba? May nalaman, may nangyari sa dalawang yun. Wag na ho kayo magbulag-bulagan at wag nyo na hong ano yung online bullying na yan. Hindi ho dahil sa ganun. Talagang may nangyari ho sa dalawa na yun na sila lang ho nakakaalam. Ba't alam ko? Kasi pay-dealer naman kasi ako eh. Kaya alam ko talaga. Ako pa kauna nagsabi no na may nasense ako na sa dugo ni ma'am na about dun sa intake nila. O yun, kinonfirm doon ng ano yun na meron daw nga. O yun, totoo yun. So yun lang po yung gusto kong sabihin. So kung may gagawin mo tayong masama, ako na lang, huling sasabihin ko sa inyo ay wag ko kayong gagawa ng masama nang hindi nyo kaya talagang takasan o panindigan. Kasi baka mamaya may isa dyang meron talagang kapangyarihan na kayang magbigay ng hustisya, eh doon kayo matakot. So yun lang naman ho. Kasi pagod na ako mag-guilty sa mga ganyan eh. Ba, mag-ano, kung papost ako ng ganito, tulad niyan, sabi ko. Kasi kahapon, ang simpatya ko na kay G. Malima talaga. Kasi alam mo may nangyari doon eh. Then nung ano, di ba nung unang araw sinabi ko sa iyo, hindi mo pa nga pinansin. Oo, nung unang araw sinabi sa akin ni Mrs. Kuya, hindi ko pa masyadong napansin na kasi nga. Sabi mo mauupos ka lang. Oo, mauupos nga. Ito yung reason. Pero wala akong pagsisisi. Hustisya to eh. Kung sasabihin ng tao na dahil kay Jess Flores Sharp siguro kaya nagpamatay si Ivan. Talaga ba? Ibig sabihin, naniniwala sila sa'yo. Oo, ibig sabihin, iniwala kayo sa'yo. At saka, mga ganyan na, yung vlogger, misinformation yan. Hindi ako vlogger, ha. Baka kasi sabi ng iba, magpakatotoo na tayo. Baka may magsabi ng gano'n, misinformation ka, hindi ganyan yung relasyon nila. Talaga? Tignan natin yung side ng kabila. Hindi na ako matatakot sa ganyan-ganyan, banta-banta na ganyan ng mga kakasuhan, misinformation daw. Bakit namatay yun? Di ba? May namatay eh. Yun na lang yun. Takot na ako. Ako eh, hanggat maaari, ang kakatakutan ko na lang huwa yan, Diyos. Sa Diyos huwa ako matatakot. Kung Diyos po ang magbibigay ng kidlat para ako eh mawala sa mundo, okay lang. Diyos yun eh. Pero ako matakot, magbubulag-bulagan ako. Na itago ang katotohanan. Magbubulag-bulagan ako na kaya ko namang magbigay ng hustisya. Sa salita ko lang. Kasi guys, common sense yan eh. Ang Diyos, hindi bobo. Hindi bobo si Jesus at si God. Hindi sila bobo. Pag may sinumpa na akong isang tao, wala na akong papangalanan. Pag may sinumpa akong isang tao, walang nangyari doon, hindi nila ginawa yun. Pero, pag nagsabi ako ng isang hustisya at nangyari yun, si God na yun. Diba? Ibig sabihin, naniniwala talaga kayo sa akin. Dapat kayong matakot. Dali, hindi ako takot sa hustisya. Yan nga pinaglalaban ko eh. Hustisya nga eh. So yun lang, gusto ko lang sabihin sa inyo, yan yung statement ko doon. Inuunahan ko na kayo. Yung pagtanggol. Pero ito naman, hindi naman sa inano ko si Sir Ivan. Kasi buhay niya yung nawala eh. Okay, nakakaawa lang talaga na hindi niya naharap. Hindi niya naharap yung hindi niya na-handle. Kasi dapat, hindi na lang siya nag-suicide. Dapat nililis talaga niya yung sarili niya. Na kung wala naman talaga siyang ginawang masama. Kung paninindigan talaga niya na minahal niya yung tao sa huling pagkakataon, na so sad lang na namatay na siya yung huling kasama ng doon, ba't hirap kasi ito nakaraan, di ba? Ba't niya iniwan doon sa ospital? Di ba? Something wrong to talaga. At I know the true story. At ako po ay kung may pamilya man si Ivan na makapanood nito, pagdadasal ko ho ang kanyang kaluluwa. Kay Miss Gina rin na naunang nawala ng buhay, ipagdadasal ko na lang ho ang kanilang mga kaluluwa. Yun lang po yun. This is not about misinformation. This is not about bullying. This is about justice. At syempre, kayong mga tao na mga social media, mga comment ko ng mga troll, huwag niyong atakihin ng mga magulang na mga yan. Dahil yung mga yan, yung mga batang yan, na mga nagpakamatay na at mga namatay sa bugbog or may mga sariling utak na huyan, hindi huyang kasalanan ng pamilya nila, hindi huyang kasalanan ng kanilang mga magulang. Okay po? Ay matyaga ho nating pagmasdan ng ating mga anak. Hindi ho yung puro tayo cellphone na walang katuturan. Yun ho. Humaba na ho ating usapan pero kailangan po ito mailabas. I stand for justice.
and only God as I serve and I fear. Yun lang po. Maraming salamat. Jesse Flores Fishcraft here.